mga minamahal, ang awit na to, since this is a special topic that we're going to discuss, mga kapatid, very relevant po ang awit na ito that was sung back in the 80s ng isang anointed man of God na ang pangalan ay Steve Green. At kung totoong may sundalong Kristiyano at tayo ay sinasabing bangon, lusob, gera, totoo naman may victory, but that doesn't mean kahit kaming mga frontliners, merong frontliners doon sa COVID pandemic saka sa medical area, pero meron din pong frontliners sa spiritual warfare. At mga minamahal, akala po ng marami, pagka ikaw ay pastor, prophet, apostle o nasa Christian spiritual leadership ka, wala na pong attack. Nagkakamali po kayo. Even us, even kami, propeta ka man o pastor ka, does not exempt you, mga kapatid, na mapagod ka at magkaroon ka ng mga injuries. So, sa lahat ng mga tapat at masugid na mga Christian warriors at army ng Diyos, minsan ang daming mga spiritual battles at victories, pero asahan po ninyo, may mga repercussions din. Meron kang mararamdaman na paminsan na parabang drain at pagod. At napakarami po samot-saring paraan ng kaaway. Ginawa mo na nga yung maganda para sa Panginoon o ginamit ka ni Lord, nagpagamit ka sa Diyos at sinusulong natin ang kaharian ng Panginoon, but that doesn't mean na hindi ka po dadaan sa mga persecutions. Marami pong paraan mga minamahal, no? Sabi nga mga kapatid, ang daming pwedeng pagdaanan ng mga sundalong Kristiyano. Okay? Nandyan po, okay? At ang iniingatan natin dito, hindi yung katawan lupa natin, but our soul and the spirit. Especially the soul, no? Kasi yung spirit naman sa Diyos yun But it's the human soul that is most vulnerable. At ito po hindi kayang buhusan lang ng ointment at saka i-treat mo ng hydrogen peroxide, lagyan mo ng Band-Aid at iwan mo, leave it for a while and it will heal by itself. Ang mga wounds ng heart, ng mind at ng soul ay sobrang lalim po. And here are just some na mga posible po na makasakit sa soul ng mga Christian warriors. Betrayal, naipagpalit ka, rejection, sin, loss, or abuse. This can cut you to the core. It may not kill you, but it can create cuts and bruises. Mga minamahal, ano po? Ang tanong, are the wounds still open? Kasi pag hindi na-treat yung wounds, doon na papasok. So maganda ang topic natin ngayong gabing ito, pero prior to that, I will be rendering this song na pinamagatang pong Wounded Soldier. Kristiyano, kapatid, minamahal, nakapartner sa kaharian ng Diyos. Sige, go, go, go. Ginagamit tayo. Pero I'm sure, one way or the other, nakakaramdam din tayo ng kapaguran at saka minsan mga bagay na parabang magpapatanggal ng loob natin. Pero ito po ang mensahe muna ng song and then mamaya yung Word of God. Sige po, pakitugtog natin yung accompaniment, Sister Faith. Praise God. Praise the name of Jesus. Prayer ko po na the lyrics and the message of the song ay mag-minister po sa ating lahat. All the glory goes to God. Bless you, Father. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering,
Come, let us meet them at the need. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind their hurt. Let's cover them with the blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Yes, Lord. Ito yung nangyayari sa front lines. Obeying their orders, they'd fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Yes, Lord. Come, let us pour the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with the blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind their hurt. Let's cover them with the blanket of His love. Come, let us break the bread. Yes, come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded, don't let another wounded soldier die. Thank you, Jesus. Yun po ang message. Let us all pray for one another. Let us provoke one another to love, faith, and good works habang tayo po ay nalalapit na sa pagdating ng ating Panginoon. Don't let another wounded soldier die. God bless you. Purihin po ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise the Lord. Isa pong blessed na gabi sa ating lahat. Maraming salamat po sa Lord. Nadinig niyo naman po siguro yung pong inawit kanina, mga kapatid, na pinamagatan pong wounded soldier. Dahil ang topic po natin ngayon is yun nga pong spiritual healing. At through the years, sa mga nakalipas na panahon na yan, napag-usapan po natin palagi yung gera. Especially yung armies of the living God. At totoo naman po yun, no? Kaya nga po, I believe, kasi kami po, personally, ako po mismo, ay nagpapatotoo sa inyo na kaming mga nasa front line, yung mga spiritual leadership,
Bagaman yan po ay ginagamit mightily, strongly ng Panginoon, the anointing and the authority ay totoo, nandoon. Pero alam niyo ba na ang pinaka matinding trauma ng giyera, nung battle ay nadarama o nararamdaman ng mga nasa frontline? Okay, yung mga nasa frontline nga, mga minamahal. Kaya nga naalala ko yung story ni King David. Nung hindi, alam niyo nung si King David, kasi siya po yung may pinakamalakas na anointing sa leadership doon sa Israel. Ang ginawa po ni King David ay nagpa-relax lang doon sa kanyang palasyo. That was the longest war that the kingdom of Israel waged, mga minamahal, nung panahon under King David's rule. At doon na nga rin na disgrasya si King David kay Bathsheba. Dahil instead na sana siya yung nangunguna doon sa gera, nag-relax siya doon. At alam nyo na yung course ng history, or ng story rather, na one afternoon, doon sa rooftop ng kanyang palasyo, nasilip niya ang isang naliligong babae, si Bathsheba. And that started it all. It created a domino, mga minamahal, domino effect ng hindi magaganda. The war could have just lasted, sabihin natin, ng mas maikli, kung si King David sana yung kuwan. Kaya lang, nung nagbuntis, biruin po ninyo, umabot pa sa punto na yung dinadala na ni Bathsheba ay halos bumubukol na, kita na yung baby bump, halos lalabas na, kaya natakot na. So, ang sinabi niya, biruin niyo, ibig sabihin, buwan ito during the first trimester. So, kung ano-ano na lang ginawa ni King David para pagtakpan yung kanya pong nagawang hindi maganda with Bathsheba, happens to be the wife ng isa sa mga sundalo niya, si Uriah the Hittite. So alam niyo po, para wala na magawa Wala na magawa. So the last resort, and David understood this, is to position Uriah the Hittite, yung husband ni Bathsheba, sa front line. Alam ni King David na nandoon ang matitinding attack sa front line, mga minamahal. So alam niya na ang kapasyudad ni Uriah ay hindi, yan nakita po niyo, dapat si King David na nandoon, pero nagkaroon po ng palitan. Ang anointing at authority na kay King David ay kakaiba. Na kung siya yung nandoon sa frontline, sigurado, tapos itong gera na to. Pero ang inilagay niya po ay yung hindi para doon. Kaya kung naglalagay tayo kahit sa church ministry ngayon ng mga personnel o mga kapatiran na binigyan mo lang ng posisyon o trabaho o kalalagayan sa church na hindi naman talaga pa niya kaya o hindi siya para doon, baka po hindi makabuti. The principle ay nangyari noon at nagpapaulit-ulit lang sa iba't ibang kaparaanan. Delikado po dyan sa frontline, mga minamahal. So the same thing, akala natin yung mga kami pong mga nasa frontline, kami po ang mas susceptible at vulnerable. Kaya nga mas doble, triple ang intercession na hinihingi namin. Yung backup. At any rate, let's talk about the soul. Kasi napakahirap kasi pag yung soul ang tinamaan. Sabi nga natin kanina, mga minamahal, yung cuts, wounds, and bruises ng physical body, depende kung saan ka tinamaan, Kung tinamaan ka sa right straight to and through the heart, that's very fatal. May mga fatal points and parts ng body na pag doon ka tinamaan, talagang delikado. Kaya nga yung mga masiselan, nilalagyan po ng protective covering like breastplate. The chest part ay very, sabihin po natin, delikadong area, sensitibo. The heart, the lungs. Kaya nga ang breastplate dyan, hindi lang dito sa upper chest and abdomen,
Pati po all the way yan, aabot yan hanggang doon sa, aabot na yan, hanggang doon sa belly, mga minamahal. So, either na makapal ito na leather, or sometimes shield na metal yung iba naman talaga, mas pinakamagaang kasi leather na makapal, mga minamahal, or yung another metal na hindi ganun kabigat, kung tawagin po ay coat of mail, which is made of chains. Yung maliliit na chain, mga minamahal, ano po, just to slow, if not totally prevent, but somehow, hindi maabot ng mga pointed and sharp weapons yung fatal points mo. Yun po eh. So at any rate, mga minamahal, katulad kanina, tayong mga nasa kakuan, ito po yung mga sinabi, number 1, na mga matatalim na makakasakit sa soul ng tao. I'm not just talking about Christians, normal na soul ng tao. Betrayal, rejection, sin, loss, or abuse. Very traumatic to the soul ito, to the psyche, suke. This can cut the person all the way to the core. The problem is when the wounds are still open. Nakapag-pray na ba tayo? Mag-pray po muna tayo para po ma-declare natin ang blessing ni Lord. Okay? Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, paulit-ulit in the Holy Scriptures, both Old and New Testament, sinabi niyo po na we are at war. Sabi niyo nga, prepare war. Parang wala na ibang katapusan ito until the Prince Messiah, the Prince of Peace, the Messiah, Lord Jesus, dumating and put an end to all of this conflict. But whilst waiting, abang hinihintay namin kayo, the God of this world, and the cares of the life, of the present life, the world, the spirits in this world are like contrary winds coming against your people, most especially, Lord, sa mga anak ninyo. So most gracious, loving Heavenly Father, ang prayer ko po ngayong gabi ay magamit po kami, ang inyong servant, sa pag-release ng word. I pray for the anointing because pinakamalakas, pinakamataas ang anointing ng Holy Spirit. Ama, nagpapasalamat po kami, O Diyos, na kayo po ang mangungusap sa bawat puso ngayong gabi. Mangusap po kayo, Lord. Anoint your word. Let there be healing. Healing. We invoke healing. We invoke the anointing. We invoke the anointing. The healing touch and power of God na mag-penetrate sa aming mga soul. Yun po yung sinabi yung messianic ministry niyo, Lord. We receive your word, we receive you. For you and your word are one in the same in Jesus' name. Amen. Mga minamahal, ang gagamitin ko po, sinabi ko po messianic ministry. Alam na natin yung mga war passages from the Holy Scriptures, but let's take a look sa Luke chapter 4 when Yeshua Mashiach, Jesus the Lord, the Christ, read a certain passage po sa Isaiah. And the Spirit of the Lord God, chapter 4, sa sinagog ng Nazareth, mga minamahal. Thank you, Lord. Sabi po dito, He was given or delivered unto him a book of the prophet Isaiah. Yeshua, having opened the book, he found the place where it was written, the messianic passage. Ano po? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Unang-una po, kung ito po ay spiritual healing ang pinag-uusapan natin. Because, alam nyo, ako po ay number 1 na tagahanga ni Brother Eddie Villanueva, especially back in the 80s, nung dekada 80. Ang lakas po ng kanyang programang Jesus the Healer. Hindi po ko, I'm just throwback lang po tayo. Nung dekada 80, 90,
Meron pong programa si Brother Eddie Villanueva na kung ng Jesus is Lord. Hindi naman Jesus is Lord, pero ang pamagat ng kanyang TV program ay Jesus the Healer. Alam niyo po, ang panahon, anointing at galawang Espiritu Santo na nakagisnan ko at naabutan ko ay panahon na grabe ang emphasis sa healing. Yung evangelism, the good news, people are flocking in dun sa altar because people are getting healed. Lahat ng mga powerful evangelists na ginamit ni Lord, or should I say, evangelist of the Almighty God. Kasi pwede man sabihin powerful evangelist, but actually the power is because of God. Ang dami po nila to name. Alam niyo po kung ano? Not only the word ay good, but the power of God is present to heal. So since this is spiritual healing, ang ministry ng Holy Spirit na dapat nating maintindihan lahat, giving glory to the Holy Spirit, to the Father, to the Son, ang Holy Spirit ay life-giving. Ang Holy Spirit ay all-powerful, creative being. Not just a mere divine force, but the Spirit of the Lord, the Ruach HaKodesh, Ruach HaAdonai, yung hiningang buhay na may isip, may damdamin, ay life-giving. Lahat nga ng mga anak ng Diyos ay spiritually conceived by the Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Salamat, Holy Spirit. Siya ay nagbibigay po ng comfort. Siya ay creative din, creator, kasama yan sa creation. Pero nakita natin sa passage na ito, the Spirit of the Lord, the anointing, the power on top and within and behind the gospel. Ang kapangyarihan, bakit ang gospel ay malakas? Ang mabuting balita ay malakas? Makapagpagaling, makasave? Because of the Holy Spirit. Walang Holy Spirit sa gospel, walang power yung gospel. The Spirit of the Lord is upon me. Doon sa gospelist, doon sa evangelist, doon sa tagadala ng mabuting balita. Dapat nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Bakit po? Dahil sa Espiritu ng Diyos, ang papahid upang maipangaral ang mabuting balita sa mahihirap. Mahihirap as in mahihirap lang talaga yung mga walang salat sa kabuhayan at salapi? Hindi po. Ang tamang sagot po dyan ay sa mga nahihirapan, sa mga dumaranas ng inconvenience, sa mga dumaranas ng pain, sa mga dumaranas ng agitation. Mga minamahal, ano ang gamot? The anointing. The Spirit of God heals. The anointing sa gospel, that's the balm, that's the medicine, ang mabuting balita sa mga nawawala ng pag-asa. You know, sabi ng Bible, the gospel is the power of God. Sa Romans 1:16, the gospel of Christ is the power of God to salvation, redemption, to everyone that believes. Yan pong Romans 1:16 na yan, ay makikita nyo rin sa Mark 16:15 all the way. When the Lord Jesus, giving the Great Commission to His disciples of go and preach the gospel to every creature. Sinabi ni Lord na sa mga believer at mabaptize, they will be saved. And salvation, yung Greek word na sozo, ay sinabing there will be no more condemnation. There will be healing. You will lay hands on the sick. They shall recover. Salvation ay may healing at deliverance. To make well, to do well, to make whole, to preserve, to restore, to strengthen. O salvation, salvation of the Lord, saving power, Jesus. Kinikilala po namin, Lord Jesus, na ang Holy Spirit ay nasa inyo.
Now here's the good news here. Ang mabuting balita ay power ng Diyos na naka Yesu Kristo, the Messiah. Very powerful ang mabuting balita ng Diyos kay Jesus because of the anointing, because of the Holy Spirit. Hiningahan, nandun ang buhay ng Espiritu Santo. And where the Spirit of the Lord is, may pagpapalaya. All these agitations, all the fears, all these sufferings, sometimes makikita natin yung mga external factors. But alam nyo, nagsasuffer, hindi naman yung external issues. Ang nagsasuffer yung loob nung observer. Mga minamahal, once na pumasok yung mga external na yon, all the way to the mind and the soul, doon na nagka-problema. Sabi nga na isang awit, what a world it would be. Kailan pa kaya mangyayari yon na isang mundo na walang problema, walang pain, walang iyakan na sana? Meron kaya? Mangyayari kaya? Maybe, maybe not. But the Word of God ay mayroon pong itinakdang panahon when there will no longer be evil. Wala nang evil. Wala nang pain. Wala nang sorrow. Wala nang crying. Wala na po lahat yan, not even death and darkness. There will be no need for the light of the sun and the moon. It will just be the light of God's presence. For the Father and the Lamb will be the light. Lord, haste the day na mangyari yan. Pero habang iniintay pa natin yung sinasabing nakatakdang panahon na yun ng Diyos, ito po ang buong mundo in anguish. Patindi ng patindi ang anguish, ang sufferings, ang pains, the labor pains. Ang sinabi din ni Paul, even we having the first fruits of the Spirit, kahit kita na mga anak na ng Diyos, na may Espiritu, bunga ng Espiritu, nakakaranas din, nakakaramdam din ng groaning at suffering na to. Naghihintay tayo sa pagkupkup ng Diyos sa atin. The adoption, the redemption of our bodies, the redemption of the whole creation. The gospel. The gospel. Ang power ng Diyos ay ever present, always present, ever present to heal in Jesus Christ. Alam niyo, mabuting balita is Jesus Christ. Lo and behold, Jesus. Lo and behold, Jesus the Messiah. Lo and behold, the Lord Jesus. Wala na pong ibang mabuting balita kundi si Lord Jesus Christ lang. Pero maraming mga tao ang nasasaktan at nadaragdagan pa ang mga sakit at mga karamdaman. Kasi imbis na papalapit tayo kay Lord Jesus, yung mga issues. Alam niyo, may mga dumikit eh. Hindi, okay lang kung dumikit eh. Problema, tumubo. Nakikita ng medical science yung mga tumubong cysts, mga benign or sometimes, wag naman, tumor. Totoo po yan sa medical science, sa physical body. Pero nanotice ba ninyo yung mga souls natin, may mga tinatanim din yung kaaway, especially sa mind. Bakit kinakailangan ng Holy Spirit? Bakit kinakailangan ng anointing sa gospel? Because it's only the Spirit of the Lord that can set us free. It's the anointing that breaks every yoke. Without the presence of the Holy Ghost, the gospel, hearing it, reading it, without the presence of the Holy Spirit, para ka lang nagbabasa ng devotional. But beyond reading, beyond hearing, more than that, above all, on top of it all, we want to be healed. Gusto natin magkaroon po ng epekto. Magkaroon tayo ng mga shalom sa isip natin. Healing, ano po? Pangalan, isa sa title ni Lord Jesus ay Great Physician. Amazing dahil
It's only in the Gospel of Luke na nakita natin si Lord Jesus nagbasa ng messianic passage ng Isaiah. Nowhere sa John, sa Mark, at sa Matthew nyo makikita yung Luke 4:18 na yan na bumasa si Jesus sa Nazareth. The next thing na makikita natin, si Lord Jesus ay nag-pre-preach na at tumatawag na mga disciples sa Matthew, sa Mark, at saka sa John. It's only in the Gospel of Luke nyo po makikita ang the Spirit of the Lord is upon me. Sa Nazareth, mga kababayan niya. Napakaganda. Is this a coincidence na the great physician reading the healing messianic promise sa gospel ng isang physician? The Gospel of Luke is the physician's gospel. Si Dr. Luke, doon lang. Si Dr. Luke, alam niyang gumamot ng mga isyong pang-physical. Thus, physician. Physics, physician. Only the physical. But here comes the Messiah. We call Him the great physician. But the Lord Jesus is more than just healing your physical. He goes all the way to heal the broken-hearted. Tingnan po ninyo, ang unang-unang ministry niya is to treat. How do you deal with wounds, mga minamahal? How do we deal? Sabi, wounded soldier. One, kung merong sugat o sugatang kaluluwa, the very first thing to do is to cleanse the wound. You wash it. You cleanse it. So it will be free from infection. He has sent me to heal the brokenhearted. How will the Lord Jesus do it? By the water of life, the Holy Spirit. The Word of God and the Holy Spirit ay pinakita sa Bible na water. Bago pa, ano pa man, kahit yung mga doktor ngayon na modern day at present day, ngayon nasanay tayo, diretso, antiseptic, strong antiseptic. Alcohol kaagad, di ba? And it gives us the sting. Alcohol kaagad, dahil sabi malakas. Maraming klaseng alcohol, you have the isopropyl and the ethyl. Pero teka, yung unang-una talaga ay clean water. Clean, cleanse the wound. Deal with the sin. Mga minamahal, forgiveness ang unang-unang magkatulong. Mga minamahal, para ma-release yun eh. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. As with any physical wound, mga minamahal, spiritual wounds, the wounds of the soul, the mind and the heart must also be cleansed. Paano natin? Medyo masakit. Alam nyo, siguro may isang tubig na malakas na antiseptic. Kung tawagin ay hydrogenated water or hydrogen peroxide or agua oxygenada. Pero mga kapatid, we begin the cleansing with a simple repentant prayer. We submit to the Lord. It's like crying na, Doctor, Daddy God, I'm in pain. I'm cut. I'm wounded. I'm hurt. Eh ano ba ginagawa natin pag nasusugatan tayo? Sinong unang yung tinatawagan? Friend? Friend ba natin ang unang natin tinatawagan? Or sometimes, family members or loved ones. But how or who, paano at sino ang unang ang ginawa ay sinimulang manalangin? Bago sabihin kung kani-kanino Father, I'm hurt. Lord, I'm hurt. Diba ang salvation kaagad-agad to those who call on the name of the Lord? Kaninong name ang una natin tinatawag? Sino ang una natin papaalaman kung tayo ay sugatan?
Our cleansing begins with prayer. Mga minamahal. Sabi nga most of the wounds are caused by others, and sometimes we ourselves ay pwedeng maging cause ng spiritual damage natin. No matter what the cause is, one of the roots, mga kapatid, is unforgiveness. Okay? We must ask God na tanggalin yung mga hurts. Alam niyo po yung hurt. Kung tawagin niya sa mga doktor, yung pamamaga, at pag yan ay namamaga, at yan ay namamaga, at yan ay namamaga, ang tawag po dyan hindi lang swelling na possible magkaroon ng abscess at pus. Pero alam nyo, number one, na even cause ng cancer ngayon ay tinatawag pong inflammation. At alam nyo, pag-uusapan po yung inflammation, maraming pong factor yan. The same thing then. You deal with the inflamed part ng soul. What causes spiritual inflammation? Mga hindi na-release na anger, resentment. Nasaktan ka na nandun na, nasaktan ka na Walang iniiwan yan sa pasa o bugbog. Ako nga po Ang tagal Pinasubok sa akin. Nasubukan ko po magkasabay na masaktan ng dibdib na pisikal at dibdib na kaluluwa. Damdamin at dibdib na pisikal. Grabe. Hindi mangyari overnight May proseso po but somehow you begin somewhere. Begin by praying and coming to Jesus and calling on the name of the Lord. Ask for the pure water of the Word. Sabi nga, He cleanses us. He washes us by the water of the Word. The very first thing na counsel, bago ka manghingi kung kani-kanino, mga Facebook, amigo mo, how about the faith book? Before the Facebook. Bago yung Facebook, how about this book? Mga minamahal, marami pong gamot dito. This is a medicine cabinet here. Okay? So mga kapatid, cleanse the wound. Now, the gospel doon sa nagsasuffer, not hindi lang poor, but doon sa nakakaranas ng pain. The very first thing is to heal the soul. The heart. Naku po. Can you just imagine kung ang soul at ang heart, ang dami pong hindi na-treat, nalinis na mga hurt begets hurt. Alam niyo yung mga taong nananakit, kaya sila nakakasakit, sila po kasi ay may mga hindi na dealt with na mga sakit. And it's just a cycle, a non-stopping cycle. Parang it's like they were beaten by one vampire and they also became vampires. And they will also look for, and the cycle goes on. The only thing is to forgive. Purge our hearts from bitterness, strife, resentfulness, hurt, anger. Madaling sabihin. Madaling sabihin, masakit damhin. 2. Protect the wound. The moment na ang wound ay nawash, bind the wounds. Yan nakalagay Psalms 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Bind means lagyan ito after na nawash ng water or antiseptic. We may need to bandage, put a protection. So, nalinis na. Pero kung yan po ay walang covering, the wound will be exposed to germs and other organisms that may cause more harm. So, we need to put a covering sa wound. How about, for word of God ito balm, may sinasabing balm of Gilead Pour the oil. Nakita niyo po yung awit.
Come, let us pour the oil. How about listening instead of meditating and pondering and constant thinking of your pain and your hurts? How about playing? If you cannot sing, how about playing, or vice versa? If you cannot play, sing. It's just a worship. It's just the presence of God. Alam niyo po, mabilis ma-renew yung mind kung aware ka sa presence ng Panginoon. Mabilis ma-renew yung mind kung makikita mo yung Panginoon, di ba? But you cannot see the Lord by your physical eyes. The only way to perceive is the awareness of His presence. Yun na nga eh. Coming boldly to the throne of grace so that we can obtain mercy and help in time of need. Troubles. Oh, yan lang yata ang hindi nagkakaroon ng crisis ang mundo sa troubles. Nagkukulang sa tubig, nagkukulang sa kuryente, nagkukulang sa salapi, nagkukulang sa mga natural resources. And how I wish sana na kung meron man sanang magkaroon ng shortage sa mundong ito ay troubles. But it doesn't seem like. Ang troubles ay by the day tumataas pa sa mundo. It's everywhere. But the good news is, I will be with you in trouble. Sa mga sugatan, the very first thing to do is renew the mind. So things will be different. Begin the change or the chain. Begin the chain reaction of change within. Renew the mind. So napakaganda po na mabind yung ating mga sugat. Bind their wounds. Mga minamahal, worship the awareness of His presence. Protect the wound. Then the last thing to do, tatlo lang naman po ito kasi, so cleanse by water. Begin with prayer. Begin with prayer. Begin by confessing and releasing forgiveness sa mga nakasakit sa iyo, sa sarili mo. And ask the Lord na itaas niya ang awareness natin ng kanyang presence by worship. Create an ambience of worship. Sometimes sa atin, nagpaplano pa tayo na gumastos ng malaki for a retreat. Well, nature helps, oh. Nature and time does. It sure does. Nature and time. But it's costly, di ba? Okay. So why wait? Malala na yung sakit. Tapos kung walang budget, paano? But this is very easy to begin with sa comfort ng inyong mga bahay. Create an ambience of worship. Play mga music that invokes the presence. Naalala niyo si King Saul when every time na si King Saul ay tormented, ang kanyang calm ay nandoon sa harp na tinutugtog ni King David when King David ay tinugtog niya na yung kanyang harp for worship. And the last, monitor the wound. Monitor. Mga minamahal, di ba? May dressing yan. Hindi porke nakabain, pababayaan mo na. From time to time, hindi naman all the time, not very frequent, but periodically, do check kung may healing. Sabi ng Peter, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Mga minamahal, ganun din po yan eh. Sa physical, kung tinahi ka, o yung wound, dinedress po yan, mga minamahal. And it is my prayer na pag naayos kasi tayo, kahit tayo nasugatan, we can still be and function as catalysts and agents of change. Kahit wounded soldier tayo, or may injury,
Si Lord Jesus Christ nga, wala yatang lugar sa katawan niya na walang injury. The glorious Messiah. Umakyat sa langit, ang daming injury, di ba? From the crown of his head all the way doon sa kanyang paa, butas. Hands, feet, side, head, pierced. Yung back niya, puro cuts. Now, when we ponder on that, all the wounds ni Christ, and they are open wounds, you can just invoke, mga minamahal, na by those wounds, the stripes, yung bleeding ni Lord, yun po ang magpapagaling sa atin. Monitor from time to time. Dress po natin. Ibig sabihin, i-renew natin yung devotion natin. Huwag tayong kumpiyansa na nakadasal na tayo, nalapatan na ng awareness of His presence, susunod na mga araw, magpapabaya na po tayo. Hindi po. Make a follow-up. Sabi, a follow-up visit to your doctor. Make a follow-up visit. At yung doktor po natin ay walang iba kundi si Dr. Jesus, because He is the physician of our souls. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ang ating pong BSK ay nakapag-minister sa atin ng inspiring word for the healing ng mga nasugatan sa soul. Father, right now, we humble ourselves before You. Alam ko po na ang lagi namin ipinagdarasal most of the time, yung mga healing sa body. Puro physical. Pero Lord, pagalingin mo man kami many times sa physical, kung ang aming hearts at ang aming mga souls ay may babalik-balikan ang diablo. The root cause ng lahat ng pangit. Father, treat our soul, treat yung mga wounds ng mga souls namin. Salamat sa forgiveness, salamat sa love, salamat sa peace, salamat sa Holy Spirit. Patawarin niyo po kami, Lord, sa kakulitan namin minsan. Minsan gusto namin i-rush namin kaagad kayo. Minsan yung state ng panic namin napakataas. May the peace of Christ ay ibuhos sa aming lahat like an anesthesia. Buhusan niyo po kami ng shalom ni Lord. The peace that passeth every human understanding, and the agape. Let yung mga deepest wounds magsettle and give us a bright vision of You. Let there be healing sa mga anak ninyo and miracles. Dahil gusto namin, Lord, na hindi kami ma-stop sa pagsaserve sa inyo. All the glory goes to You, Father, in Jesus' name. Amen. Shalom po. Magandang gabi. Pagpalain po tayo ni Lord.